Shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na binibigyang muli ng pagkakataon ng ating rabay na magbigay ng aral po sa araw pong ito. Magbigay ng aral sa araw pong ito. At sana po, saan po tayo naroroon, tayo po sana ay magkaroon ng kahandaan, ng kaisipan, at magkaroon po tayo ng pusong makalaman na ito po ay magkaroon ng pangunawa. At kung tayo po ay nagkukulang ng pangunawa, hilingin po natin sa ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua na ipaunawa niya sa atin ang mga aral na maririnig po natin para makilala po natin lalo ang ating Ama. Alam po ninyo, ngayon na po ay buwan na po ng Abril at ito po ay nalalapit na sa tinatawag nating pagdiriwang ng Pista ng Ama. At ayon po sa aking kahilingan sa rabay na magbigay ng series ng ating sermon, nagbigay po siya ng 3 aral na ito po ay magkakasunod at magkakadugtong. At I pray na mula po sa araw na ito hanggang sa huling Sabat po, bago po yung Passover, makumpleto po ninyo ang pakikinig. Dahil ito po ay napakahalagang aral mula sa rabay para lalo nating maunawaan yung kanyang layunin sa atin. Bagamat tayo po ay may anong tawag dito, hindi pa gaanong perpekto ang pangunawa. Bagamat sa aral na ibinibigay ng rabay, sa pangunawa, gano'n man po ito kaliit pa sa ating pang-araw-araw na buhay. Sana sa aral ng rabay, lalo natin siyang maunawaan at lalo natin siyang makikilala. Dahil the more na makikilala po natin ang ating rabay at ang ating Ama, the more po na alam natin kung paano na po natin siya pagsisilbihan. Kung paano po natin siya iluluwalhati. At higit sa lahat, kung paano po natin gagawin ang kanyang mga kautusan. Kaya mga kapatid ko, kung kayo po ay may naihanda ng mga lapis at papel, ito po ay ilabas na po ninyo dahil sabi nga palagi, ito ay mas mahalaga kaysa sa mahabang memorya. Now, sisimulan po natin ang part 1 ng 3 series ng aral ng ating rabay. At ito ay may pamagat na, Do you know my Savior? Kilala mo daw ba ang iyong manunubos? At kung makikilala natin ang ating manunubos, bakit nga ba siya isinilang? Why he was born? Now, dito po natin mauunawaan, sa maikling, sa kaunting pangunawa, should I say, na alam na natin sa ating Ama at sa ating rabay, naway lalawak po sa araw pong ito. At mauunawaan natin kung bakit kailangang ipanganak ang ating manunubos. Bagamat kung bibigyan natin ng diin, parang napaka-imposible na ang pagka-Elohim ng isang anak ng Elohim ay pwedeng ipanganak dito sa lupa na nilikha niya in the beginning. Now, ito po yung isang malaking himala sa atin. Pero sa pangunawa po na ibinigay ng Ama sa atin at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, sana'y maunawaan po natin ang kwento ng kanyang aral na ibibigay po sa araw pong ito. Bakit nga ba ipinanganak ang ating manunubos? Samantalang siya ang lumikha ng langit at lupa at siyang nagbigay ng lahat ng mga pagpapala natin araw-araw. Ito po yung simula ng ating series. Ito yung sinasabi nating part 1. So talasasin po natin kung kilala ba natin ang ating manunubos at bakit nga ba siya ipinanganak. Ano ba yung kwento ng tao? At ano ba yung talagang layunin ng Ama in the beginning? Ito po yung mga bagay na sasagutin po ng rabay. Para po lalo nating maunawaan ang kwento. Dahil ang Biblia po ay hindi lang dapat binabasa. Dahil bagamat maaaring tayo na po ay nakapagbasa ng Biblia from cover to cover, from Genesis to Revelation, baka pa po hindi pa po inireveal ng rabay yung dahilan kung bakit ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa. At ito po ay tatalasasin natin sa araw pong ito.
Simulan po natin ang kwento kung bakit, ano po, nilikha ang tao. Tandaan po natin, ano po, in the beginning, nilikha ng Ama ang langit at lupa at ang lahat ng mga nasa ito. Ano po, lahat ng nakikita natin ay ginawa ng Ama. At ayon sa alam nating kwento, panghuling nilikha ang lahi ng tao. Kaya talasasin po natin ang pagkakaiba ng tao sa paglikha. Dito po sa aklat ng simula, which is Genesis. Dito po natin titignan ang pagkakaiba ng tao sa lahat ng mga nilikha ng Ama dito sa lupa. Genesis chapter 1, verse 26. Dito lamang po, sana maunawaan na natin yung ating pagkakaiba, yung pagiging obra maestra natin sa paglikha. Alam niyo po kung bakit? Ito yung dahilan. Genesis chapter 1, verse 26. At sinabi ng Elohim, lalangin natin ang tao. Saan siya lalalangin? Sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Hallelujah. Dito po, tayo nagkaiba sa lahat ng mga nilalang. Dahil tayo po ay nilikhang kawangis ng ating Elohim. Kung ano pong meron tayo physically, maaari ganun din ang pagkakahalintulad ng ating Ama at ng ating Rabbi Yeshua sa atin. Dahil nga kawangis daw niya tayo. Sa lahat ng mga nilikha ay walang ginawa ang Ama maliban sa katulad po natin. Tayo lamang po yung nilikha na katulad po niya sa wangis. Kaya sabi po niya, ayon sa ating wangis. At ano ang dahilan kung bakit nilikha ang tao? Upang ang tao ay magkaroon ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Para ano ang tao? Para pangalagaan at panguluhan ang mga nilikha ng Ama dito sa lupa. So makikita po natin yung kwento na in the beginning, ganito yung kwento ng tao. Siya ay nilikha sa wangis ng Elohim at siya ay ginawang panguluhan sa lahat ng mga kinapal dito sa lupa. Siya ang mangangalaga sa kanila at siya yung pinakapangulo sa lahat ng mga nilalang sa lupa. Ganito yung kwento ng tao. That is why ganito po tayo ka-precious sa harapan ng Ama. Dahil tayo ay nilikhang wangis ng ating Ama at Elohim. So alam po natin ang kwento. At alam po natin na in the beginning, hindi po nilikha ang tao para mamatay. Alam po natin yan supposedly. Ngayong alam na natin kung ano ang tao. Dahil kung tatapusin po natin ang Genesis 1 and Genesis 2, alam po natin na hindi nilikha ang tao para mamatay. Ginawa ang tao para maging immortal. Bakit? Dahil kagaya siya ng Elohim sa kanyang wangis. Hindi po nilikha ang tao para mamatay. Nilikha siya ng Ama na magiging immortal. Yun po yung kwento. Para magpatuloy ang tao sa pagganap ng kanyang gawain na alagaan at pangunahan ang lahat ng mga kinapal ng Ama dito sa ibabaw ng lupa. Ang ganda po ng kwento, ano po? Na nung una pala, tayo ay hindi mamamatay. Na nung una pala, tayo ay pangulo sa lahat ng mga nilikha. Nung una pala, ang gawain natin ay lingapin ang lahat ng kinapal ng Ama. Pero sa paglakad po ng araw at panahon, nakatugon po ba ang tao sa gawain ibinigay sa kanya ng Ama? Yung pagiging kanyang obra maestra na nilikha niya, nakatugon po ba ang tao? Now, ayon sa kwento, hindi po. Dahil pagkatapos po ng Genesis 1 and Genesis 2, pagpasok po ng Genesis 3, ito na yung problema ng tao. Genesis 3 chapter 1. Ito yung kwento. Kung paano
ang tao sa pagiging obra maestra sa pagkalikha, kung paano ang tao ay nilikhang hindi mamamatay, kung paano ang taong pinakapangulo sa lahat ng mga kinapal, at the end of the day, after chapter 1 and 2, dito na natin makikita kung gaano kaigsi ang buhay ng tao na ibinigay ng Ama na hindi mamamatay. Genesis 3 chapter 1, Genesis chapter 3 verse 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang na nilikha ng Elohim. At sinabi niya sa babae, yung nilikha ng Ama, mula sa sinasabing tadyang ni Adan. Nung sabi po niya, tunay bang sinabi ng Elohim na huwag kayong kakain sa alinmang buwang, sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Elohim, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Sa dinami-dami po ng pagpapala ng Ama na bilin sa kanyang nilikhang tao, isa po yung kanyang sinabing huwag. Ito po yung pagkain ng prutas ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil sinabi po niya na the moment na kayo ay kumain, kayo ay mamamatay. Now, yung salitang mamamatay po dito ay hindi outright na kamatayan ng kanilang sariling laman. Kundi ang kamatayan po dito ay yung separation, yung paghihiwalay ng tao sa kanyang nilikha. Dahil dito po natin maunawaan na dahil sa ginawa ng tao, iniwalay ng tao ang kanyang sarili sa harapan ng Ama dahil sa pagsalangsang na ginawa niya nung una. At ano yung pagsalangsang na ginawa ng tao? Nang siya po ay makinig sa tinig ng ahas na ito'y kagagawan ng babaeng nilikha ng Ama, nawangis ng kanyang asawang si Adan. At anong nangyari? Verse 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin. Now, hindi po ba natin mapapansin? Dito nagsimula ang kasalanan ng tao. Kung paano tinignan ng babae ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Anong pong nakita niya? Magandang tignan. The lust of the eye. Sabi niya, magandang tignan. Nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa. Ano sabi niya? Bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, the lust of the flesh. Nakalulugod sa mata, the lust of the eye, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. And the pride of life. Dito po nagsimula ang kwento ng tao sa kanyang kasalanan. Dahil hindi na kontento ang tao sa bilin ng Ama, nakinig sa salitang hindi niya dapat pakinggan. Mga kapatid ko, bagamat ang aral ng rabay ay may kinalaman sa tinanggalingan ng tao in the beginning, tatalasasin natin yung kwento kung bakit nagsimula ang tao sa kanyang kasalanan. Yung sinasabi nating the lust of the flesh, yung pagnanasa ng laman, the lust of the eye, pagnanasa ng mga mata, and pride of life. Ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. And we know the story. Ito yung fall ng human being. Just after chapter 2, simula pa lang ng chapter 3, bumaba na po sa pedestal ang tao bilang obra maestra ng Ama. At dahil dito po, ano pong inihatol ng Ama? Verse 22.
Tignan natin yung hatol ng Ama sa kanilang ginawa. At sinabi ng Elohim, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. See, imagine that? Ang puno ng buhay ay andoon din sa harden na pinaglagakan ng Ama sa taong kanyang nilikha. At yun ay hindi ipinagbawal ng Ama na kainin nila in the beginning, upang ang tao ay hindi mamamatay kailanman. Isa lang ang punong kahoy na ipinagbiling huwag kainin. Ito yung pagkaalam ng mabuti at ng masama. Bakit? Dahil gusto ng Ama na ang tao ay walang alam sa kasalanan o walang alam sa tinatawag na masama. Pero ito'y hindi nakayanan ng taong pagsubok sa kanya dahil bagamat sinabihan na siya ng Ama na huwag niyang kukunin at kakainin, out of curiosity, dahil sa pagdinig ng babae sa isang tinig na hindi niya man dapat pakinggan, dito nagkaroon ng tinatawag na kabayaran sa kasalanan ng tao, at ito ay ang kanyang paghiwalay sa harapan ng Ama. Yun ang tinatawag na kamatayan ng tao sa kanyang harapan dahil sa pagtalikod niya sa salita ng Ama. Kaya anong ginawa ng Ama? Verse 24. Ano pat itinaboy ang lalaki. Now the word itinaboy means inilayo siya sa harapan ng Elohim. At kung itinaboy yung lalaki, kasama yung kanyang asawa na naging dahilan ng kanilang kasalanan. Dito nagkaroon ng kamatayan ang tao dahil kamatayan in the beginning is ang paghihiwalay ng Ama at ng kanyang obra maestra. At dahil itinaboy ang Ama saan? Doon sa hardin na ginawa ng Ama na pinaglagakan niya sa tao. Anong nangyari? Siya'y inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden at ang isang anghel ay may isang tabak na nagniningas na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa puno ng buhay. Dahil doon sa kanilang naging kasalanan, ipinagkait din ng Ama ang puno ng buhay na siyang kakainin sana nila upang hindi sila mamamatay kahit kailan. At dahil doon po ang kwento, dito nagkaroon ng kamatayan ang tao after na nahiwalay po siya sa sinasabing harapan ng Ama. Kaya ito ang sinasabi ni Apostol Saulo sa Roma chapter 5 verse 12, kung bakit ang kamatayan ay pumasok sa tao na in the beginning ay hindi ganito ang kwento. At kanino pumasok ang kamatayan? Roma chapter 5 verse 12. Eto. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. Paano daw pumasok ang kamatayan? Nawala sa kwento nung una? Dahil sa isang tao. Bakit? Ano bang ginawa ng isang taong ito na siyang naging sanhi ng kamatayan? Dahil sa kabayaran ng kanyang kasalanan. At alam natin ang kwento ng tinutukoy dito ni Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma ay ang taong si Adan na siyang nagkasala, na siyang naging patriarka ng buong sansinukob na tao. At dahil sa kanya tayo nagmula, ang kasalanan ay pumasok sa ating laman. Dahil sa kasalanan niya, na minana din natin bilang anak niya. Kaya ang tao ay mamamatay dahil sa kanyang kasalanan. Kaya sabi niya rito, ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala.
Now, ito po yung curse ng kasalanang nagawa po ni Adan. At damay-damay po ang sansinukob sa kasalanan niya dahil nagmula tayo sa isang laman. Nagmula tayo sa patriarkang Adan at si Eva na siyang pinagmulan ng sansinukuban. Dahil po sa kanilang kasalanan, mamamatay po tayong lahat. Now, dito na po ba nag-ending ang kwento ng tao? Nang kumain po si Adan at si Eva ng puno ng punong kahoy ng mabuti at masama, doon na po ba nag-ending ang kwento ng tao? Hindi po. Dahil matapos na ang tao ay itinaboy sa hardin ng Eden, nagpatuloy ang buhay ng tao. Pero tignan natin kung anong klaseng tao ang nabuhay nang sila'y itinaboy ng Ama from Eden. Chapter 6, verse 5 ng Genesis. Ano pong sabi niya sa chapter 6? Verse 5 ng Genesis? At nakita ni Amang Yahweh na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Anong nangyari sa tao? Nakabawi pa ba ang tao sa kanyang pagiging mabuti? Nakabalik ba siya muli sa Elohim at tumira pa ba siya uli doon sa hardin ng Eden? Abay, hindi na po. Dahil after na itinaboy po ang tao sa hardin ng Eden, anong nangyari? Lalong nagpakasama ang tao. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Nang nakita ng Ama na ang tao ay masama. At ito yung kanyang nature, ang paggawa ng masama. Kaya sabi niya sa verse 6, at nagsisi si Amang Yahweh na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Now, alam po natin na in the beginning, nilikha po niya ang tao sa kanyang wangis, kanyang obra maestra, at natuwa ang Ama nang makita niya ang tao at bigyan niya ng buhay. Natuwa po ang Ama. Pero nang makita niya ang tao after na siya po'y itinaboy dahil sa kanilang kasalanan, anong ginawa? Nagsisi po ang Ama sa kanyang pagkakalikha sa tao. Kaya, anong sabi niya sa verse 7? At sinabi ni Amang Yahweh, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Nang imaginin ninyo, ang obra maestra na nilikha ng Ama in the beginning. At hindi siya mamamatay kahit kailan. Bakit? Dahil siya ang magsisinop sa gawain ng Ama. Pero ngayon ay pinagsisisihan ng Ama at sinabing ito'y lilipulin niya ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid. Bakit? Sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Wow! Now, dito po natin makikita ang panghihinayang ng Ama sa paglikha niya sa tao. Pinagsisisihan daw po niya. Dito po ba nagtapos ang lahi ng tao? At walang nakita isa man na mabuti sa kanyang lahi? Verse 8. Ngunit datapwat si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ni Amang Yahweh. Hallelujah. Hindi pala lahat ay masama. Kung nagmula sa isang tao ang kasalanan at nagkaroon ng kamatayan, mayroon palang may natitira na nang isipin ng Ama na lipulin ng sanlibutan, may nakita siyang isang tao na pwede niyang pagsimulan uli ng lahi. At ito'y si Noah. Now, alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng salitang Noah? Rest. Pagpapahingalay. Pagpapahinga. Yun po ang pangalan ni Noah, rest. At dito nakakita ng kapahingahan ng Ama sa kanyang nakitang kasamaan ng tao nang makita niya si Noah dahil si Noah ay matuwid at gumaganap sa kalooban ng Ama.
So dito po natin makikita na bagamat nagmula kay Adan ang unang kasalanan at namatay ang tao, hindi po natapos doon ang kwento. Dahil bagamat nang makita ng Ama ang kasamaan ng tao at pinagsisihan niya ang lalangin niya, may nakita siyang isang pwedeng pagsimulan uli ng lahi. Mayroong kapahingahan ng tao. At ito'y sa pangalan ni Noah. At alam natin ang kwento ano po. Nilipol nga ng Ama ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Pero after po ng baha, anong nangyari? Nagsimula uli sa lahi ni Noah ang tao. At may nangyaring kwento. After na mailigtas si Noah sa baha, dito sa chapter 8. Ano po? Nung sabi niya, siya ay nakahanap ng biyaya sa mga mata ni Amang Yahweh. Nagkaroon ng kapahingahan si Amang Yahweh pansamantala sa katauhan ni Noah. At si Noah ay nagkaroon ng biyaya sa mga mata ni Amang Yahweh. Dito sa chapter 8 ay may pangyayari na bibigyan natin ng diin dahil nang matapos ang baha at mamatay ang sansinukob maliban sa sangbahayan ni Noah, itong ginawa ni Noah. Chapter 8, verse 20 and 21. Now, talasasin natin. At ipinagtayo ni Noah ng isang dambana si Amang Yahweh at kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. Now, anong ginawa ni Noah? Sa pasasalamat ni Noah sa kanyang pagiging pagligtas at pagkahanap ng biyaya sa Ama. Nang matapos po yung baha, nagkusa po si Noah na naghandog ng kanya mga handog na susunugin. At sa verse 21, itong nangyari. At sinamyo ni Amang Yahweh ang masarap na amoy at nagsabi si Amang Yahweh sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Anong nasamyo ni Amang Yahweh? Yung sweet savor ng handog na susunugin mula sa handog ni Noah. At dahil dito, nalugod si Amang Yahweh, sabi niya, at sinabing hindi na niya susumpain pa ang lupa dahil sa tao. Anong nakapagpalugod kay Amang Yahweh? Yung handog ni Noah. Hindi siya ni-require ni Amang Yahweh. Hindi nagsalita si Noah kay Amang Yahweh. Pero alam ni Noah kung paano magbigay ng pasasalamat sa Ama. At ito yung masasabi nating unang samyo ng sinasabing handog na susunugin na natuwa si Amang Yahweh. At nakalimutan ni Amang Yahweh pansamantala ang kasalanan ng tao dahil sa handog ni Noe. At dahil naman dito, nagbigay ng alituntunin si Amang Yahweh para sa mga handog na susunugin para makalimutan niya pansamantala ang kasalanan ng tao. Natutuwa siya sa handog. Pero talasasin natin ang handog ni Noe sa mga mabubuting mga hayop at kusang loob na paghahandog. Kaya matatalasas natin na nagsimula ang ganitong kautusan ng magkaroon ng sinasabing kaluguran si Amang Yahweh sa handog na sinunog ni Noah. Kaya mababasa natin sa aklat ng Exodus, aklat ng Levitico, aklat ng Numbers at aklat ng Deuteronomio sa mga handog na susunugin. Now, babasahin ko lang sa inyo ang handog na kautusan dito sa Levitico chapter 1 para malaman niyo ang kwento kung bakit nagsimula ang handog na susunugin. Dahil sa handog na ginawa ni Noah in the beginning. Bakit? Natuwa si Amang Yahweh sa handog ni Noe.
Kaya sabi niya dito sa Levitico chapter 1, verse 1, sisimulan ko sa verse 1. At tinawag ni Amang Yahweh si Moses at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino man sa inyo ay naghahandog ng alay sa Elohim, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. Kung ang kanyang alay ay handog na susunugin na kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya isang lalaki na walang kapintasan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Ihahandog niya upang tanggapin sa harap ni Amang Yahweh. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na susunugin at tatanggapin sa ikagagaling niya upang gumawa ng pakikipagkasundo sa kanya. Para saan ang handog ng lalaki? Para sa kanyang sarili. Sa pakikipagkasundo niya kay Amang Yahweh. Bakit? Dahil ang tao ay nawalan ng kasunduan o nawalan ng tinatawag na karapatan na humarap sa Ama. Dahil maalala niyong kwento, itinaboy ng Ama ang tao sa ginawa niyang hardin dahil sa kanyang kasalanan. Pero dahil sa handog, nakakalimutan pansamantala ni Amang Yahweh ang kasalanan ng tao at siya'y muling nakikipagkasundo doon sa handog na inihahandog ng isang tao para sa kasunduan sa kanyang sarili. Ano po? Verse 7, anong ginagawa? At ang mga anak niya Aaron na saserdote ay magsisipaglagay ng apoy sa ibabaw ng dambana at magsisipaghayos ng apoy, ng kahoy sa apoy, at aayusin ng mga anak ni Aaron, meaning yung mga saserdote, ang mga pinagputol-putol, ang ulo at ang taba sa kahoy na nakapatong sa apoy na nasa ibabaw ng dambana. Datapwat, verse 9, ang mga lamang loob at ang mga paa ay huhugasan niya ng tubig. At anong gagawin? At susunugin ng saserdote ang kabuuan sa ibabaw ng dambana para ano? Na pinakahandog na susunugin upang ito'y maging handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy kay Amang Yahweh. Sweet savor. Ito yung kapahingahan na nakita ng Ama pansamantala kay Noah nang naghandog po siya ng kanyang handog. Yung masarap na amoy ng sinunog na handog ng isang nilalang para siya'y muling magkaroon ng kasunduan sa pagbabalik loob sa Ama. Kaya po nagkaroon ng kautusan sa paghahandog sa kasalanan ng tao dahil sa kasalanan po ni Adan. Dito po nagsimula yung kwento kung bakit may mga mababasa tayo sa lumang tipan na naghahandog ang mga tao sa bawat gawa nilang kasalanan. At natutuwa ang Ama sa ibinibigay na handog dahil ang handog ng kanang mga tao ay bukal sa loob at the best ng kanyang pagpapala. Natuwa po ang Ama. Pero ang katuwaan po ng Ama muli ay naging pansamantala. Dahil alam po natin ang kwento. Dahil sa tinagal-tagal po ng panahon, ang paghahandog na ginawa ng mga Israelita ay hindi na katulad ng paghahandog ng ginawa po ni Noah na kusang loob. At the best sa kanyang pagpapala. Dahil ang nangyari po ayon sa kwento, parang nasa laula yung pinaka-the best na paghahandog ng mga tao at ito'y naging pangkaraniwan na lamang na handog. Kaya ang nangyari, dito sa Jeremias, ito na yung pansamantala na alam natin na nangyari na nagkaroon ng kapahingahan ng Ama doon sa kwento kung bakit niya itinaboy ang tao. Nakalimutan ng Ama pansamantala ang kanyang mga kasalanan. Pero ng kalaunan,
Nagustuhan pa ba ng Ama ang mga handog ng mga tao sa Kanya? Sa kanilang mga naging kasalanan? Sabi po dito sa Jeremiah chapter 6, verse 19. Ito yung kwento. Jeremiah chapter 6, verse 19. Sabi po niya dito sa Jeremiah chapter 6. Iyong pakinggan, o lupa. Narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito. Now, bakit? Nabunga ng kanilang mga pag-iisip. Now, again, nagbalik ang tao doon sa nakita ng Ama noong una na ang kanyang kaisipan ay puro kasamaan. Every time na nakakalimot ang tao sa kanyang Elohim, wala siyang ginawang iba kundi gumawa ng masama. Kaya dito sa aklat ni Jeremias ay muling pinatutuhanan ni Propeta Jeremias ang kabuktutan ng tao. Kaya sabi niya rito, pakinggan mo, o lupa. Narito ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito, meaning ang kanyang bayan. Nabunga ng kanilang mga pag-iisip. Bakit? Sapagkat sila'y hindi nangakinig sa aking mga salita at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Here we go again. Nakalimutan na ng Ama pansamantala ang kasalanan ng tao. Natuwa ang Ama pansamantala sa handog na inihandog ng tao. At kahit papaano nagkaroon ng kapahingahan ng Ama sa ginagawang kasalanan ng tao. Pero habang nagtatagal, nakita natin at nabasa na hindi tumigil ang bayang Israel sa paggawa ng masama. And every time na nakakalimutan nila ang Ama, sila po'y gumagawa ng masama. Fast forward po sa atin, pansamantala. Hindi po ba ganito rin ang dahilan kung bakit kailangan po natin ang gabay ng banal na espiritu at aral ng rabay para tayo makagawa ng mabuti sa araw-araw? Hindi po natin pwede, tandaan po natin, hindi po tayo pwedeng gumawa ng mabuti kung wala ang banal na espiritu na lulukob sa atin. Dahil ang ating kaisipan ay puro kasamaan, alam natin ang kwento. Kaya lagi nating ipinapanalangin na naway ang banal na espiritu ng Ama ay hindi humiwalay sa atin. Pero alam din natin ang kwento na sinabi din ng Ama na dahil sa katigasan din ng ating ulo, hindi siya makipagpupunyagi sa atin habang panahon. At ito'y makikita natin sa bayang Israel. At fast forward sa ating panahon, makikita din niya sa atin na bagamat tayo ay nangungumpisal at nagsasabi na tayo'y mga lingkod ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, mayroon at mayroong pagkakataon na kapag kinalimutan natin ang kanyang mga aral, tinalikuran natin ang kanyang mga kautusan, saan tayo humahantong? Sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga patalasasin natin mga kapatid ko na ang aral ng rabay para maunawaan natin yung kanyang kwento kung bakit kailangang ipanganak ang rabay para sa ating mga kasalanan. Bakit kailangang mamatay ang rabay para sa ating mga kasalanan? At bakit kailangang mabuhay na maguli ang rabay para sa ating kaligtasan? Ito po yung kanyang aral. Yung chapter 1 or part 1, bakit siya ipapanganak dito sa lupa? Yung chapter 2 or part 2, bakit siya mamamatay dito sa lupa? And yung part 3, bakit siya magkakaroon muli ng pagkabuhay na maguli? Matatalasas natin ang dahil ito ay sa atin. Dahil hanggat hindi natin naunawaan yung kwento ng rabay, hindi natin siya mapaglilingkuran ng buong puso at ng buong pagpapakumbabang loob. Makikita po natin ang kwento na ito ang dahilan kung bakit ibinibigay ng Ama ang aral na mga ganito para tayo ay matuto sa buhay. Para ma-appreciate natin ang buhay na tinatamasa natin ngayon. Ito'y dahil sa pagpapagal ng rabay. Kaya sabi niya dito sa verse 19, ako'y gagawa ng kasamaan dito sa bayang ito. Bakit? Dahil sila ay hindi nangakinig sa aking mga salita
at ang aking mga kautusan ay kanilang itinakwil. Verse 20, sa anong panukala nang nagdadala kayo sa akin ng kamangyan na mula sa Siba at ng mabangong kalamo na mula sa malayong lupain? Ang inyong mga handog na susunugin ay hindi nakalulugod. Yung dating kinaluluguran ng Ama na masarap na amoy, hindi na niya kinalulugod. Bakit? Dahil ang ginagawa ng bayang Israel ay hindi na ito para sa pasasalamat at kusang loob na ginawa noon ni Noe nang siya po'y maghandog, kundi ginagawa na lamang ito ng Israel dahil sa patuloy nilang paggawa ng kasalanan at pagtalikod sa kautusan ng Ama. Kaya sabi ni Mang Yahweh, hindi na ako nalulugod. Niyang inyong mga mahain ay hindi ako nalulugod. Hindi sila nakalulugod sa akin, sabi ni Mang Yahweh. No more the days. Parang gano'n ang sinabi niya. Nang ako'y nalugod katulad ng panahon ni Noe. Ang mga araw nyo ngayon ay mga araw nyo na kayo naghahandog dahil sa patuloy nyong paggawa ng inyong mga kasalanan. Sa tingin nyo ako'y nalulugod kapag kayo naghahandog dahil sa inyong mga kasalanan, sa patuloy nyong paggawa ng kasalanan? Hindi, sabi ni Mang Yahweh. Wala na nung panahon ni Noe na nagbibigay kayo ng handog sa ikalulugod ko. Dahil kayo natutuwa sa lahat kong mga pagpapala. Dahil ito'y kusang loob ninyo sa mga pagpapalang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, binibigay, sabi niya, ito'y ibinibigay nyo na lamang dahil sa patuloy nyong paggawa ng inyong mga kasalanan. Para bang kayo ay nagkaroon ng tinatawag na the right to commit sin dahil kayo'y maghahandog. Ito ang nangyari. Bakit? Ginawa ng taong masama ang ibinigay ng Ama na ikabubuti sana nila. Now, alam natin ang kwento, in the beginning, natuwa si Amang Yahweh at nakalimutan niya pansamantala ang kasalanan ng tao. Pero ginawa ito ng tao para maging kanyang dahilan para lalong gumawa ng kasamaan. Kaya sabi ni Mang Yahweh, hindi ako nalulugod sa inyong mga handog. Sabi pa niya dito sa Isaiah chapter 1. Ito pa, puntahan pa po natin ang Isaiah. Isaiah chapter 1. So makikita natin ang kwento ano po. Yung pasakit na ibinigay natin sa ating Amang Yahweh. Kumbaga sinagad natin ang ating Ama sa kanyang tinatawag na pasensya. Isaiah chapter 1 verse 11. Sabi po niya dito, sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Now, nagtatanong uli sa Amang Yahweh, sa anong dahilan ang inyong dami ng mga handog? Kayo ba'y nagpapasalamat dahil sa mga pagpapalang ibinigay ko sa inyo? Ang mga handog nyo ba ay mga kusang loob dahil sa ibinigay kong katuwaan sa inyo? Bakit ang dami-dami ninyong mga handog? Pero ang handog nila para sa kanilang mga naging kasalanan at patuloy na paggawa ng kasalanan. Hindi na ito kusang loob. Hindi na ito pagpapasalamat na handog. Kundi ito'y kusang loob. Sana. Pero ginawa nilang rights para lalong gumawa ng kasalanan. Kaya sabi ni Amang Yahweh, ako'y puno ng mga handog na susunugin ng mga lalaking tupa at ng mataba sa mga hayop na pinataba. At ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga turo o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Hindi ako nalulugod, bagamat napakarami ninyong ibinibigay na handog. Hindi ako nalulugod, sabi ni Mang Yahweh. Nang kayo'y ay magsidating sa pakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? Hiniling ko ba ito sa inyo? Hindi. Ito sana'y kusang loob ninyo, sabi ni Mang Yahweh, pero hindi dahil nakikita ko na ito'y handog ninyo dahil sa inyong mga ginawang patuloy na kasamaan. So makikita po natin ang pagkakaiba ng handog ni Noah in the beginning.
at handog ng mga Israelita noong panahon nila. Nalugod po siya Mang Yahweh doon sa handog ni Noe. Dahil ito'y handog ng pasasalamat at kusang loob. Ang handog ng mga Israelita noong panahon nila dahil sa patuloy nilang paggawa ng kanilang mga kasalanan. At kung maunawaan po natin, handog din ang hinihingi sa atin ng Ama. Pero ibang handog. Dahil kung tatalasasin natin, ipapas forward natin, hindi po nawala ang handog sa alituntunin ng Ama. Pero ang handog na hinihingi ay katulad ng handog ni Noe. Kaya maalala niyong sinabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ito po sabi niya sa sinasabing handog na gagawin natin, fast forward natin sa ating panahon. Roma chapter 12 verse 1. Ito po ang sabi ni Apostol Saulo. Chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Apostol Saulo, ipinamamanhik ko sa inyo na alang-alang sa mga kahabagan ng Ama. Now, hindi sa kasalanan. Kaya tayo maghahandog. Kundi ito'y alang-alang daw sa kahabagan ng Ama. Bakit kinahabagan niya tayo? Even after tayo po'y gumagawa ng kasamaan, pinili pa rin po niya tayo. Nabigyan ng pangunawa sa kanyang salita. At yun ay habag ng Ama sa atin. At bilang pasubali, sabi ni Saulo, bilang pasubali sana sa habag ng Ama, sabi niya, iharap ninyo ang inyong mga sarili na isang haing buhay. Tanging handog. Banal na pamumuhay at pag-iisip na kaaya-aya sa Ama na siya ninyong katampatang pagsamba. So ano yung kahalintulad ng handog natin sa ating panahon doon sa handog ni Noah? Kusang loob. At handog ng pagpapasalamat sa habag ng Ama. Iyon ang pagpapalang tinatanggap natin hanggang ngayon. Dahil patuloy pa rin tayong nabubuhay dito sa lupa. Yun ang habag na ibinigay ng Ama sa atin. Regardless na tayo po'y nakagawa ng kasalanan in the beginning, pinili pa rin niya tayo para makilala siya at makilala ang kanyang kaligtasan. Yun ang hinihingi ng Ama na handog in the beginning. Pero ito ba'y ginawa ng bayang Israel? Hindi po. Kaya sabi, balikan po natin ang Isaiah chapter 1 verse 11. Sabi niya, ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga turo o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Nang kayo'y magsidating napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga loban? Hindi ko hiniling ito sa inyo, sabi ng ating Ama. Kusang loob ang hinihingi ko at pagpapasalamat. Hindi hain dahil sa inyong mga naging kasalanan. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Ang inyong bagong buwan ng Sabat at ang tawag ng mga kapulungan ni hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Hindi ako makapagtitiis. I find no rest, sabi ng Ama. Wala akong kapahingahan sa inyong paggawa ng kasalanan. Wala na yung aking pakiramdam katulad nung panahon ni Noe na I find rest sa handog ni Noe. Bakit? Dahil nalugod ako sa handog ni Noe. Those days are gone, sabi ni Mang Yahweh. Hindi na ako nalulugod. Wala akong kapahingahan. Sabi niya, hindi ako makapagtitiis. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan, ang inyong mga takdang kapistahan. Mga kabagabagan sa akin. No, hindi na siya sweet savor. Hindi na siya masarap na amoy. Sabi ni Mang Yahweh, ito'y kabagabagan na sa akin. Pahirap na sa akin. Hindi nakapahingahan sa akin, kundi pahirap sa akin. Kabagabagan sa akin, sabi niya, at ako'y patana ng pagdadala ng I am tired. Sabi ni Mang Yahweh, sa inyong mga handog. Now, imagine ninyo, kailan natin narinig nang sinabi ng Mang Yahweh ito?
Doon po sa kwento ng lipulin po niyang sanlibutan. I am done with you people, sabi niya. Kaya sabi niya, lilipulin ko kayo dahil pinagsisisihan ko ang paggawa ko sa inyo. Now, meron pa kaya siyang makikitang katulad ni Noe para magkaroon uli ng kaligtasan ng tao at pag-asa? Sabi niya, I am tired. I am tired, sabi niya ng Yahweh. May sinasabi din po si Malakias. Malakias chapter 1 verse 13. Ganito rin po ang sabi ni Malakias. Malakias chapter 1 verse 13. Ito naman ang sabi ni Propeta Malakay. Sabi niya, inyong sinasabi rin naman, narito nakayayamot at inyong ginusukan. Now, ito yung mga handog ng mga Israelita din ng panahon nila. Sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo, at inyong iniharap, anong kanilang mga handog? Ang mga nakuha sa dahas, yung mga ninakaw. Ang pilay, samantalang sabi ni Amang Yahweh, walang blemish, walang kasiraan. Pero ang mga inihandog, yung mga ninakaw na galing sa kasamaan, mga pilay, ang mga may sakit, ganito ninyo dinadala ang handog. Tatanggapin ko baga ito sa inyong kamay? Sabi ni Amang Yahweh. Now, tatanggapin ko ba ang mga ito na ibinibigay ninyo samantalang ang bilin ko nung una, kusang loob, handog ng pasasalamat at pinaka-the best sa lahat ng aking mga pagpapala. Because in the beginning, ako ang nagpapala. Pero anong ibinigay ninyo? Mga pilay, mga may sakit, kinuha sa kasamaan. Tatanggapin ko ba ang mga handog ninyo? Nagtatanong po si Amang Yahweh. Now, fast forward sa atin, kung tayo ay maghahandog, tayo ba'y naghahandog ng pilit? O tayo po ba ay nagbibigay ng handog na kusa? Now, tandaan natin, si Amang Yahweh din ang nagbibigay ng ating pagpapala. Pero sa mga ibinibigay nating ikapu at mga handog na mga love offering, ito ba'y pilit? O ito'y sobra lang sa ating mga ikinabubuhay? Now, anong sabi ni Amang Yahweh? Pareho lang sa akyat. Malakias chapter 3 verse 10. Anong sabi po niya? Itataas ko sa verse 9. O verse 8. Ninanakawan baga ng tao ang Elohim? Gayon may ninanakawan ninyo ako, sabi ni Amang Yahweh. Bakit? Sapagkat inyong sinasabi sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Fast forward ito sa atin. Ganito rin ba tayo maghandog? At ninanakawan natin ang ating Ama sa ibinibigay nating ikapu at mga handog? Kaya sabi ni Amang Yahweh sa verse 10, subukan ninyo ako, sabi niya, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi ng inyong mga pinagpapaguran upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi, trust me, improve me, sabi ni Amang Yahweh. Kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Subukan ninyo ako sa inyong paghahandog. Subukan ninyo ako sa inyong pagbibigay ng ikapu. Nang hindi ko bubuksan ng durongawan ng biyaya ng kalangitan at hindi nyo alam kung saan ito ilalagay. Kusang loob po ba ang ating ibinibigay o pilit? Ito po ba yung the best natin sa ating mga gawa ng ating mga kamay o ito yung mga anik-anik na lang natin? Mga kapatid ko, wag naman po sana ano po. Dahil ito yung dahilan kung bakit inayawan ni Amang Yahweh ang mga handog ng bayang Israel. Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 65 verse 2. Sabi po niya 65 verse 2.
Aking iniunat ang aking mga kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan. Now, anong ginawa ni Amang Yahweh? Bagamat ganito ang ginagawa ng bayang Israel, si Amang Yahweh ay mapagpanuto, mapagtiis. Bakit sinabi niya, buong maghapon kong iniunat ang aking kamay sa isang bayang mapanghimagsik, na lumalakad sa daang hindi mabuti ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip, bagamat kayo'y masasama, sabi ni Mang Yahweh, still, iniuunat ko ang aking kamay para sa inyo. Bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan, naghahain sa mga halamanan, at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo. Now, ito pong gawain ng bayang Israel. Ang kanilang mga handog ay ginagawa din nilang handog sa tinatawag nilang Diyos, na kinikilala nilang ibang Elohim. Now, alam ng Israelita in the beginning na walang ibang Elohim maliban kay Amang Yahweh. Pero sa kanilang kapanahon, sa paglikwad ng panahon, gumawa sila ng kanilang sariling mga Elohim. Minana nila yung mga ribulto at Diyos ng ibang mga lahi. At yun ay kanilang sinamba at pinaghandugan din. Hindi pa nagkasya ang bayang Israel. Prinubok pa nila ang ating Amang Yahweh sa jealousy sa ginawa nilang paghandog sa tinatawag nilang mga ribulto at tinawag nilang mga Elohim. Kaya sabi niya, bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan, na nauupo sa gitna ng mga libingan at tumitingil sa mga lihim na dako, kumakain ng laman ng baboy. Now, ipinagbabawal ng ama ang baboy, pero kinakain daw ng bayang Israel sa harap ng kanilang mga tinatawag na mga ribultong Diyos. At ang sabaw na mga kasuklam-suklam sa ng mga bagay na nasa kanilang mga sisidlan, na nagsasabi, humiwalay ka, huwag kang lumapit sa akin, sapagkat ako'y lalong banal kaysa sa iyo. Maliban dito, nagmamataas pa ang bayang Israel, na sinasabing siya'y mas banal kaysa sa kanyang mga kauri. Now, ganito na rin ba tayo ngayon sa ating panahon fast forward? Hindi na nga tayo nakapagbibigay at gumagawa sa kalooban ng Ama. Minumungkahi pa natin ang ating Ama sa galit at selos. Bakit? Hindi na tayo gumagawa sa kanyang mga alituntunin, mayroon pa tayong mas pinapahalagahan kaysa sa kanya. Wala tayong ribulto, maaari sasabihin nyo. Pero ang anumang ating mga gawa o ang anumang ating pinapahalagahan, gamit o tao, ng higit kay Amang Yahweh, parang mas ipinangunguna natin sila kaysa sa ating Ama at Elohim. Now, ito ba ay gawa din natin? Kaya sabi niya, verse 5, na nagsasabi, humiwalay ka at huwag kang lumapit sa akin. Bakit? Sapagkat ako'y mas banal sa iyo. Ang mga ito, meaning ang kanilang mga handog, ay usok sa aking ilong at apoy na nagliliyab buong araw. Hindi na siya sweet savor, sabi ni Mang Yahweh. Ito'y usok na lamang sa aking ilong. Hindi na siya masarap na amoy, sabi ng Ama. Hindi na siya katulad ni Noe. Hindi na siya katulad ng aking ibinigay sa inyo na lituntunin nung una na ito'y kusang loob at pasasalamat. Ito'y usok na lamang sa akin. Ang inyong mga handog ay naging usok na lamang at apoy na nagliliyab sa aking harapan. Hindi na siya kapahingahan. Hindi na siya sweet savor. Now, ganito po ang nangyari sa bayang Israel. Now, ang tanong, ano ang pwede nating ibigay? Mabubuhay pa ba si Noah para gawin uli yung ginawa ni Noah nang makita ni Noah ang awa at sinasabing pagliligtas ng Ama? Alam po ninyo, ito'y panahon na ni Isaias. Meaning, dito na po matatapos yung kwento ng bayang Israel. Dahil after this po, sila po ay kinuha ng bihag
sa Babylonia, at after that, nagpatuloy na po silang hindi natuto ng unang mga tipan. Bagamat nakabalik po sila ni Nehemiah at Ezra, pero hindi na po nila naibalik yung dating katulad ng pagsamba. Naman tanong, may katulad pa ba si Noe na magbibigay uli ng kusang handog? Dito po sa Hebrew ay may sinasabi po siya. Or bago sa Hebrew, sisimulan ko dito sa sinasabing kung saan nagmula yung kwento sa Hebrew, andito po sa aklat ng mga awit. Dito po sa aklat ng mga awit ay may sinasabi po rito si Haring David tungkol sa darating na katulad ni Noe. Sabi po niya dito sa awit chapter 40 verse 6 and 7. May darating papagayang Noe. Ito po yung kwento. Chapter 40 verse 6 and 7. Sabi po niya sa verse 6, "Hain at handog ay hindi mo kinaluguran. Ang aking pakinig ay iyong binuksan. Handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi." See, tama po sinabi niya kanina sa Isaiah. Sino bang nagsabi sa inyo na kailangan ko itong mga to? Hindi ko to hiningi, sabi ni Mang Yahweh. Kaya sabi din dito, ang handog na susunugin para sa kasalanan ay hindi mo hiningi. Nang magkagay sinabi ko, narito, dumarating ako sa banumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin. May darating pa daw, sabi dito sa Isaiah, sa aklat ng mga awit. May darating na aako sa handog na susunugin. Magkukusang loob, sabi ng aklat ng mga awit. Mayroong kapalit si Noe na ibabalik para malugod ang Ama sa kanyang handog at magkakaroon uli siya ng kapahingahan. Yung sinasabi nating savor, sweet savor, which is savor of rest. Magkakaroon daw muli ng kapahingahan ng Ama sa ginagawang kasalanan ng tao. Kaya sabi dito sa Hebrew, now alamin natin kung sino yung magkukusang handog para ibalik ang kapahingahan ng Ama at magkaroon siya ng pag-asa uli sa lahi ng tao. Dito sa Hebrew, mga kapatid, dito na natin malalaman yung kwento kung bakit kailangang ipanganak ang ating rabay. Now, paano ba siya dumating dito sa lupa? Ito yung kwento. Hebrew, chapter 10, verse 4. Ito po yung kwento. Sapagkat di maaari, chapter 10, verse 4, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Hindi po nila maaalis. Nakalimutan pansamantala ni Amang Yahweh ginawa ng taong kasalanan, pero hindi po niya naalis ang kasalanan ng tao dahil patuloy po siyang namatay. Hindi po niya inalis. Now, ang tanong, paano lilimutin ng Ama ang kasalanan ginawa ng tao sa sanlibutan? At para ma-redeem ng tao ang kanyang unang pagkakalikha na siya'y hindi mamamatay kahit kailan. Now, kailangan pong maibalik ng tao yung kanyang dating tinatawag na pagkalikha, na siya po inilikhang obra maestra at hindi siya mamamatay kahit kailan. Now, tatanggapin pa ba uli ng tao yung ganong tinatawag na pagkakalikha? Ito po talasasin natin. Dahil ang mga handog na susunugin, sabi niya, ay hindi makapag-aalis sa mga kasalanan. Verse 5, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Now, sinong sinasabi dito? Sinong nagsasalita dito na isang katawan ang inihanda mo para sa akin dahil hindi mo ginisto ang handog ng mga baka at mga turo na susunugin? Naghanda ka ng katawan para sa akin, sabi niya. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod.
Alam natin ang kwento, hindi siya nalugod. Bakit? Dahil ginawang karapatan ng mga Israelita at mga lahi niya ang paggawa ng kasalanan sa kanilang pagbigyan ng maraming handog. Kaya sabi niya dito, hindi ka nalugod. Now, sinong pinapatungkol dito? Verse 7, nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Verse 7, nung sabi niya, kaya sinabi ko, ako'y pumarito. Ako'y kusang loob na bababa sa lupa para tapusin ang paghahandog. Anong sabi niya? Ako'y kusang paparito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Ama, ang iyong kalooban. Ako'y paparito, sabi ng ating sinasabing tinig. Bababa ako sa lupa ng aking kusang loob para gawin ang iyong nais. Para gawin ang iyong nais dahil hindi ka nalugod sa mga handog. Ako'y kusang bababa sa lupa, sabi ng tinig. At alam natin kung sino yung tinig na yun. Sabi niya, saka sinabi niya, narito. Verse 8. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. At di mo rin kinalugdan mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Anong sabi ng tinig? Ako'y pumarito para gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Tinatanggal mo ngayon at winawalang bahala ang unang tipan para sa kasalanan. Ngayon ay babaguhin mo sa pangalawa dahil ako'y bababa para gawin ang iyong kalooban. Ito po pala ang dahilan kung bakit bumaba dito sa lupa ang bugtong na anak ng Ama. Hindi po siya pinilit ng Ama. Dahil hindi siya pwedeng pulitin. Bakit? Dahil ang handog na gusto ng Ama ay kusang loob. Kusang loob. At ang handog ay walang dungis, walang bangis, o walang bangis ng kapintasan. At walang bahid ng kasalanan. Kaya sabi ng tinig, ako'y pumaparito para gawin ang iyong kalooban. Kaya sabi dito sa Isaiah 53 verse 1, nung sabi niya sa Isaiah 53 verse 1, Isaiah 53 verse 1, nang ang ating rabay ay bumaba dito sa lupa at ipapanganak. Anong sabi niya dito sa 53 verse 1? Sinong naniwala sa aming balita? Now, sinong maniniwala na ang Elohim ay bumaba dito sa lupa? Now, pag sinabi kong ang Elohim ay bumaba sa lupa, ang kaangkinan ng pagka-Elohim ay nasa Kanya. Ang katangian ng pagka-Elohim ay nasa Kanya. Dahil sa simula ay siya ang gumawa ng langit at ng mga lupa. Siya po yung simula. Siya yung salita in the beginning. Kaya sinasabi ni Propeta Isaias, sinong maniniwala sa aming balita na ang anak ng Elohim na may pagka-Elohim ay ipapanganak dito sa lupa? Sinong maniniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig niya? Kanino ba nahayag? O kanino napunta ang kanang kamay na bisig ng Ama na may saksi, na saksi ng kapangyarihan at pagpapala? Sinong maniniwala? Sinong maniniwala na ipapanganak ang buktong na anak ng Ama? Na siyang gumawa ng langit at lupa in the beginning. Now, ito yung ipinangako na hindi natin binasa dito sa Genesis. Dahil nang magkaroon po ng paghihiwalay ang tao at ang Ama sa Genesis chapter 3, nagbigay po siya ng ng pag-asa.
chapter 3, verse 15. Sabi po niya rito, nang kausapin niya yung ahas na siyang diablo in the beginning, na siyang naging sanhi ng kasalanan, sabi po niya sa verse 15, pag-aalitin ko ikaw at ang babae, meaning ang lahi ni Eva, at ang iyong binhi, binhi ng diablo, at ang kanyang binhi, yung binhi ng babae. Ito, meaning yung binhi ng babae, ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sapong. Dudurugin ng anak ng babae ang iyong ulo. Bagamat dudurugin mo ang kanyang sapong, meaning pipilayin mo ang kanyang mga lingkod. Bibigyan mo sila ng kapighatian. Pero sila ay magtatagumpay at the end of the day sa lahi ng babae. Kaya sabi ng ating propeta Isaiah, sinong maniniwala sa aming balita na ang Elohim ay ipapanganak dito sa lupa? Yung kanyang karakteristik na pagka-Elohim ay dala-dala niya nang siya bumaba dito sa lupa. Pero hindi po niya ito ginanap. Yung kanyang pagiging anak ng Elohim nang siya narito po sa lupa. Iniwanan niya ang kanyang karangalan sa lupa. Iniwanan niya ang kanyang kariktan sa kaitaasan nang siya bumaba dito sa lupa. Kaya ito yung himala kung paanong ang isang maka-Elohim ay nagkasya sa sinapupunan ng lahing tao. Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi po niya rito, kaya't si Amang Yahweh nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Now, ito yung pangako. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Nang ibig sabihin ay sumasa atin ang Elohim. Ito yung tanda na pagkatapos na hindi tanggapin ng Ama ang handog na susunugin na ibinigay ng mga bayang Israel, after na sinabi niyang siya'y hindi na makapagtitiis sa kanilang mga handog, sinabi ng ating rabbi sa nabasa natin, ako ang bababa sa lupa para tukdin ang kahilingan mo na matapos ang mga paghahandog. Yung kahilingan niya na kusang loob na handog. Yung kahilingan niya na walang blemish na handog. Yung kahilingan niya na pasasalamat na handog. At ito'y tinupad ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya sabi niya, ako ang bababa sa lupa. Kaya sinabi niya dito sa Mateo chapter 1 verse 21. At ito ang dahilan kung bakit ipinanganak ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach dito sa lupa. Mateo 1 verse 21. Ito po ang talasasin natin. At siya'y manganganak ng isang lalaki, ang babae. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yeshua. Bakit? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Ito po yung dahilan kung bakit bumaba sa lupa ang ating rabbi. Kung bakit mapupunan niya ang kakulangan ng mga handog na inihandog ng mga bayang Israel dahil wala na yung handog na katulad ng ginawa ng panahon ni Noe na kusang loob. Handog ng pasasalamat at yung pinakamabuti sa lahat ng kanyang mga pagpapala. Ang ating rabbi ay qualified doon sa mga ibinigay ni Noe. Kusang loob. Walang bahid, meaning the best sa kanyang mga pagpapala. Siya ang una at tanging anak ng Ama. At alam po natin ng ating rabbi ay walang kasalanan at walang kasiraan. Kaya ito po ang dahilan kung bakit sinabi ng rabbi, ako'y bababa sa lupa para gawin ang iyong kalooban. Siya po ay ipinanganak dito sa lupa para saan? Para iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Para muling ibalik ang katayuan ng tao noong una na hindi mamamatay kahit kailan. Para muling bigyang pagkakataon ang tao na ibalik niya ang kanyang dating pagkalikha
na magkakaroon siya muli ng buhay na walang hanggan at ito'y hindi na mamamatay kahit kailan. Ito po yung kwento kung bakit ipapanganak o bakit ipinanganak ang ating Rabay dito sa lupa. Para tupdin ang kahilingan ng Ama na mabura at matigil ang paghahandog. Dahil ang hinihintay niyang handog ay ang handog na kusang loob, walang kapintasan, at pinakamabuti sa lahat ng mga pagpapala. At ito lahat ay karakteristik ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. At siya'y naparito para tupdin ang kahilingan ng Ama at iligtas ang tao sa tiyak na kamatayan. Mga kapatid ko, ito po yung kwento ng ating Rabay. Ito yung kasagutan sa katanungan po natin ng unang tanong, bakit siya ipinanganak dito sa lupa? Now, I pray na tayo po ay nagkaroon ng kwento at pangunawa kung bakit po sa dinami-dami ng mga bagay na gagawin ng Ama, bakit ipinadala dito sa lupa ang ating Rabay na ipanganak sa isang babae para matupad ang mga hula sa kasulatan. Magmula pa sa Genesis chapter 3 verse 15 hanggang sa panahon ni Malakias, sa panahon ng Isaiah, sa panahon ng Mateo. Para ganapin ang kalooban ng Ama at iligtas ang tao sa tiyak na kamatayan. Sa susunod po na aral ng ating Rabay, bakit ang ating manunubos ay kailangang mamatay sa tulos? Talasasin po natin yan sa susunod. Dahil ito po'y karugtong ng ating kwento para lalo nating maunawaan kung bakit ganito ang ginawa ng Ama at bakit ganito ang nangyari sa ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Naway ang pagpapala pong pangunawa at kaalaman ng ating Rabay ay mapasa atin pong lahat. Sa mga nakikinig po sa Messenger at sa Facebook po at sa mga susunod na araw sa YouTube, naway ang pagpapala po ng Rabay at ng ating Amang Yahweh ay sumayin niyo pong lahat. Salamat po. Magandang gabi po at purihin po ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Shalom!